Collective, kamusta po? Check natin ano yung mga energies this coming week, no? So, ginagawa ko itong reading na to, today is Saturday pa lang. So, yung papasok na week which is Monday, no? Itong next Monday up to Sunday. Yan yung sinasabi kong next week. Or kung kailan tumapat sa inyo, sige. Yung coming week, kailan nyo mas-start na makita itong reading na ito. Thank you so much po sa inyong time. Palaging panonood, pag-aabang, pagbalik-balik, pagtangkilik, pag-like o comment, share. Yan, thank you so much po sa lahat ng support. Appreciate po yan. Oh, merong month of May. Baka yung iba sa inyo born ng month ng May, or you're dealing with a person, loved one, na ipinanganak ng May, or merong significance na nangyari nitong nakaraang May. Okay? Pwedeng related. Oh, yung iba meron kayong secret admirer sa kasalukuyan, or baka meron palang mamumuong secret admirer. Ano? Matinding passion. O baka ito yung admirer mo na merong matinding passion sa'yo. Pero pwede rin namang ikaw ito, matinding passion dyan sa iyong ginagawa. Baka iba sa inyo, matindi ang passion ninyo dyan sa panibagong hobby ninyo, sa trabaho ninyo. Very energetic, very passionate doon sa inyong ginagawa. Oh, yung ganda. Merong opportunity. Pwedeng merong mga bagong ideas na papasok sa'yo. Pwedeng new ventures, new hobbies. Pwedeng may mga bagong paparating, bagong connections, bagong pagkakaabalahan, bagong source ng income. No, depende kung ano eh. Pero merong fresh start para sa inyo. Iba pwedeng pagpirma ng contract. Yung iba, pag-start ng panibagong connection, pag-start ng business, etc., hobby. Maraming trabaho ahead. Sabi dito is hard work. No? So, ibig sabihin yan, pwedeng sub-sub ka sa maraming trabaho, or pwedeng challenging yung mga gagawin mo. Very busy, puno ang calendar mo, fully booked ka, no? Meron daw wish na maaaring matanggap mo, may matupad. Magpakita ka daw ng strength and fortitude. Huwag ka daw basta-basta magbaback down dito sa opposition na ma-encounter mo. Whether this is a situation or pwede rin namang person. Kumbaga, ipakita mo hanggang saan talaga yung kaya mo. Huwag kang basta-basta, huwag kang mai-intimidate doon sa situation, huwag kang basta-basta susuko, no? Kumbaga, show them what you've got. Danger daw, ayan, when it comes to money matters. So, ingat pagdating sa mga kausap, sa pera, katransaksyon, no? Basta pagdating sa pera, maging careful ka, maging wise ka, maingat ka sa pag-handle ng pera or sa mga taong pagbibigyan mo ng pera, kausap mo. Basta, mga transactions na merong involved na pera.
Oh, yung iba sa inyo pwedeng may biglaang lakad, pupuntahan, kasi may pag-journey. Pero itong journey na to, kung hindi ito physical journey, yung travel, pwedeng something na pagdadaanan mo. Sabi kasi dito, itong journey na to, or pagdadaanan mo is either physical or mental. Pero, ang karuwahe kasi is transportation or vehicle, no? So, pwedeng meron ditong pag-move, kung lilipat man, paggalaw, pagpunta sa ibang lugar, or pagbabago, pwede rin. Or something nga na pagdadaanan mo. Okay? Passage kasi, or vehicle. May mga bagay pwedeng related sa sasakyan, no, transportation. So, tignan pa natin yung ibang energies next week gamit yung ating tarot cards. By the way, kung gusto niyo po ng private reading sa akin, sa one and only official FB page lang po ako tumatanggap ng mga inquiries, bookings. Yung purple tin na may check sa dulo, meta verified, no? Pag wala pong check, hindi po ako yun. Ingat po kayo dun sa mga kinakausap ninyo. Kahit sa ang platform pa yan, maraming gumagaya po sa akin. Marami po akong mga impostor. Ang palatandaan ng mga fake, ng mga scammers, magfe-friend request sila yung unang magre-reach out sa inyo, i-chat kayo, o offeran kayo ng ganito, ganyan, or manghihingi sa inyo ng kung ano-ano. Pagka ganun, hindi po ako yon. No, never ko po kayong i-message add friend. Kaya kayo po yung mismo mag-PM sa legit official page ko. Okay? At kung natataypan nyo naman po itong aking suot-suot na bracelet, walang kahit na anong mahika o ritual ito, no? O, ayan, hindi rin po akong gumagawa nito. Just in case lang na-type nyo rin itong aking suot-suot. Marami pong colors na available yan. Itong suot ko is yung red, meron silang citrine, meron din silang yellow, green, jade yata, black, blue, no? So, ihanapin nyo na lang somewhere dito, siguro magpa-pop up dyan sa screen or sa ibaba or sa comments. Di ko alam kung saan magpapakita yung link. Ayan. Kung gusto nyo rin ito, mura lang naman yan. Ayan. Baka lang type ninyo. Hindi kasi ako guys, dun sa mga ritual, mas ako mas naniniwala pa rin po ako kay God sa prayers, no? Kumbaga, itong mga ganito is accessories lang sa akin ito. Hindi ito, kagaya nung sinasabi nila, swerte-swerte. Ang swerte, ikaw gumagawa niyan. Ang mga magagandang pangyayari sa buhay natin, blessings ni God yan. Hindi yan galing sa kahit anong magic, no? Kaya wag kayong anong tawag dito? Madidisillusion sa mga ganong bagay. Si God lang talaga ang lahat, ang pinakapamakapangyarihan. Wala nang iba. Kaya kung kayo, gumaganda yung buhay ninyo, nabibless kayo, naliligtas kayo, hindi yun dahil sa mga charms or magic, hindi yun dahil doon. Yun ay grace ni God sa inyo. Yun ay mercy niya, yun ay blessing niya sa inyo, protection niya sa inyo. Sa ating lahat. Okay? As long as may faith ka, naniniwala ka sa higher power which is si God. No? Hindi ka mapupunta sa masasama. Unless kung saan-saan ka naniniwala. Diba? That is my opinion. That is my belief. Three of Swords. It could be a disappointment. It could be a disappointing situation for you, no, this week. Maaring may O, yung iba, baka feeling lonely lang kayo, nalulungkot kayo, may naaalala kayo. O.
Pero pwede rin kasi itong ending or separation o baka iba makipag-LQ kayo sa jowa ninyo. No? Three of Swords is something na painful na pagdadaanan mo eh. Lumitaw dito, di ba, meron ditong something, it's either physical or mental na pagdadaanan. Iba sa inyo, pwedeng sadness, pwedeng grief, pwedeng loss, pwedeng disappointment, no? Page of Swords, so mukhang may information na paparating sa iyo. Meron ka talagang admirer, dear. Saan ba yon? Ito. Meron kang tagahanga. Whether ito yung tagahanga na ito ay nagkakagusto sa'yo, nai-inlove sa'yo, or napapahanga sa'yo kasi ikaw ay magaling, no? Depende. Or kung ano man yung hinahangaan nito. Pwedeng romantic kasing paghanga, pero pwedeng hindi. May follower ka or stalker ka eh. Admirer eh. Oh, baka may pagpaparamdam yan. Pahiwatig, no? Papansin, baka mag-message, kausapin ka, i-approach ka. Two Pentacles, magiging busy ka. Diba, nakita ko nga magiging hectic, sub-sub sa trabaho yan, hard work ahead, no? Sabi ko nga, fully booked ka, busy ka. May mga pagkakaabalahan ka eh. So, wala ka masyadong time para para sa nonsense, para sa distractions, kasi maraming trabaho. O, juggling act ka dito, oh, ayun, oh, lagari ka eh, oh. Marami kasing commitments eh, na kailangan ma-meet mo yung deadline, kailangan matapos mo yan, no, magawa mo lahat yung trabaho na yan. Okay? O, Queen of Pentacles, so magiging successful yung mga gagawin mo. O, lalo na kung talagang magpo-focus ka, hindi mo i-allow yung mga distractions para ma-divert yung attention mo doon sa mga dapat mong tapusin, pag-focusan. Eventually, it will lead to rewards, no? Ito yung success, fulfillment, satisfied ka doon sa trabahong ginawa mo, aanihin mo yung rewards, ito yun, no? O, di ba nakita ko yung sunrise kanina, sabi ko, may fresh start, new beginning, new ideas, new contract, new anything, no? So, may bago. May bagong cycle, may bagong adventure, journeying, experience, or contract para sa inyo, bagong opportunity, bagong kakilala, ayan. May mga sisimulan, may something fresh, something new na paparating sa iyo. May pag-explore, may sense ng excitement, may sense ng take ng risk or merong pagtitake a leap of faith dito, babaka sakali ka, lalakasan mo yung loob mo. You are about to enter something new eh. Oh, Five of Cups. Sabi ko nga, meron ditong sadness, disappointment, loss. Ito yun. So, ingat na lang sa pera, no? Kasi nga, binanggit din dito yung danger when it comes to money matters or transactions na related sa pera. Nandyan yung pwede ka talagang mag-fail, mabigo. Mag-ingat ka na lang, especially sa pera. May mga panghihinayang kasi dito eh. Baka may mga bagay na pagsisihan ka, may mga bagay na mawala sa iyo, no? Or pwede rin namang opportunity yan na mapalagpas mo. Depende kung ano yung bagay na yun na ire-regret mo or panghihinayangan mo eh. Parang yung nalugi ka ganun. Oh, pero huwag kang mag-alala kasi kung meron mang mga disappointment dito, may hardship, meron mga eksena na mabobroken heart ka, may mawawala sa'yo. Nakikita ko na magiging happy pa rin yung ending. Sun card, no? Mananaig pa rin dito yung positive in the end, eh.
manunumbalik. Kung naging matamlay ka, naging malungkot ka, alam mo yun, babalik din naman yung happiness, yung sigla. Magiging okay ka rin naman kung halimbawang hindi naging okay yung pakiramdam mo, yung pangangatawan mo. Kasi meron something dito na parang, it's either physical, di ba? Sabi nga, or mental, or it could be anything na pagdadaanan mo. So, ibig sabihin, magkakaroon ng healing regeneration, babalik yung lakas, sigla, happiness, no? So, happy ending pa rin ito kung akong tatanungin. O, ayan, King of Wands. Iba dito, manunumbalik yung confidence ninyo. Kung na-disappoint kayo dito, na-down kayo, ma-uplift uli yung energy mo eh. Mag-heal ka, babalik uli yung strength, babalik uli yung happiness, yung optimism dito. For some of you, merong panibagong task, role, or job, no, with the King of Wands. Pero nakikita ko anumang task, yan, gaano man karami, gaano man kahirap. With confidence and diskarte, skill mo, ma-accomplish mo yan. And magiging successful pa rin. And merong mga rewards dito. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko. Thank you so much. Kita-kits po sa susunod. Bye-bye.